Isa po kayo sa mga nabanggit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pahayag kahapon. Vice Chair of the Appropriations Committee daw kayo sa previous Congress. Pero bakit hindi raw na-bring up yung concern sa budget process? Okay, number one, 56 po kaming vice chairman dyan. Hindi lang po ako nag-iisang vice chairman dyan. No? Number two, ang trabaho po ng vice chairman is idepensa yung budget ng departamento na naka-assign sa inyo. Number three, tingnan nyo po yung budget deliberations for the 2025 budget. I think mga October 2024 yan. Tingnan nyo yung records nun. Wala namang member ng majority na nakapagtanong doon. Dahil sa totoo lang, at that time, pag member ka ng majority at gusto mo magtanong, ang sasabihin sa'yo, pag nagtanong ka, babawasin yung budget mo, no? Baka sabihin na naman lang, hindi totoo yan. Pero tignan nyo yung records, yung transcripts, wala pong nakapagtanong dyan. Pang-apat, alam nyo po, inaaprubahan muna ng Kongreso ang budget sa second reading. Ang problema noon, dun sa sistema noon na nilabanan ko na binago ngayong 20th Congress, is dati, pagkatapos aprubahan ng lahat ng congressman sa plenaryo on second reading, nagtatalaga ng small committee na 4 na tao, di ba? Ang namumuno dyan is si former Congressman Saldico. At doon nagkakaroon ng unang pagkakataon na magkaroon ng insertion para makapagbenta ng proyekto. So, ang masama doon talaga is yung bentahan ng proyekto. Doon nagsisimula yung corruption. So, yung corruption nagsisimula pa lang doon sa House of Representatives. Pagkatapos namin aprubahan on second reading. Pag binalik yan sa amin on third reading, hindi ka na pwedeng mag-question. So, paano kami mag-question sa ganong sistema? Kaya nga, yun ang pinaglaban natin at dito sa 20th Congress, yan yung isa sa pinakamalaking reformang ginawa, wala ng small committee. Paano po na-select? Paano po pinili yung select committee na yon, yung membro na 4 na binabanggit nyo? Siyempre, imamanifest yan sa floor. Siyempre, since may supermajority, wala naman tututol doon, di ba? So, yun ang nangyayari. So wala po kayo sa deliberasyon doon sa sinasabi nagkaroon ng mga insertions? Hindi po ako miyembro ng small committee at hindi rin ako miyembro ng BICAM. Though isa ako sa 56 na vice chairman ng Committee on Appropriations. Yan ang pinakamalaking committee, 143 members yan. Kung noon man or ngayon, looking back, meron bang red flag kayo nakita nung may deliberation doon sa budget? Sabi ko nga, nung 19th Congress, pang-4 na balik ko na yan doon sa Kongreso, noon lang nagkakaroon talaga ng bentahan ng proyekto. Kaya yung sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez na executive branch ang nagpapatupad niyan. Pero bago naman dumating doon sa executive branch, basta't na ibenta yung proyekto, babayaran na kaagad yun. So hindi pa siya umaabot, hindi pa nga siya nabibid. Basta't pumasok ka doon sa libro na tinatawag doon sa HGAB o sa GAA, babayaran na yon. Though ako una nagsabi na ang nagbebenta noon is si Saldico, yan naman ay pinatunayan ni Engineer Alcantara at yun din ang sinabi ni Yusek Bernardo, no? So hindi lang ako nag-iisang nagsabi niyan. Ang tanong, magagawa ba yun ni Saldico nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez? Diba? Dahil sa isang panayam, sinabi naman ni Saldico na araw-araw silang nag-uusap ni former Speaker Martin Romualdez. Bago po ito maisiwalat sa mga congressional inquiries, lumabas na po ba ito? Alam na ba ito ng ibang mga members ng Congress yung sinasabi niyang bentahan? Yes. Open secret naman yan. Siyempre, wala lang gustong magsalita dahil baka nakabili sila ng proyekto doon. Siyempre, hindi sila makapagsalita doon sa bagay na yan. No? So, hindi totoo yung sinasabi niya na yung corruption ay pinapasa niya doon sa executive branch. Kasi hindi pa nga umaabot yung budget doon sa executive branch ay nagkakaroon na ng bentahan ng proyekto. So, palagay niyo po mas marami pang madadamay o masisiwalat ng mga members of Congress dito? Depende yan. Kasi ang nasa sentro talaga niyan, ever since before, I've been consistent na ang nasa sentro talaga niyan is si Saldico. Kasi kahit doon sa kanyang mga statements, hindi naman niya tinatanggi, di ba? Sinasabi lang niya na alam yun ni former Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi niya doon sa kanyang mga statements. Nababanggit niyo po si former Congressman Saldico. Ano pong reaksyon niyo sa kanyang pagkaka-aresto? Makakatulong ba ito sa investigasyon ng gobyerno? Yes, of course. Ang makakatulong yan. At ako'y natutuwa na yung aking munting suggestion na magpadala ng high-level team, mukhang kahapon yata nagpadala na ng high-level team yung ating pamalaan para siguraduhin mapabalik si Saldico. Para mabura na rin yung mga chismis-chismis na sinasabi na ayaw pabalikin si Saldico. Maganda yung ginawa nilang aksyon na nagpadala sila ng high-level team doon para patunayan na sila mismo gusto nilang pabalikin si Saldico.